Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalibanaganaban na Santa Maria ay ating ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Ngayon, babasahin ko po sa inyo mula dun sa Bagong Tipan o mabuting balita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo ang mga mensaheng ito. At mula po dito kay Apostol San Juan, 1 Juan Kabanata 3, talatang 8. Ito po ang mensahe. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. At ipatuloy po natin sa kay Apostol San Pedro. 1 Pedro, Kabanata 5, talatang 6 hanggang 8. At ito po ang mensahe. Kaya nga pailalim kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Manda kayo at magbantay. Ang Diablo na inyong kaaway ay parang liyong umatungal at aali-aligid na mahahanap ng masisila. At ipagpatuloy po natin sa kay Apostol Timoteo, Kabanata 4, talatang 1. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon. Iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang mandaray ng Espiritu at ang aral ng Diablo. At itutuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 3, talatang 17. Ito po ang mensahe. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya ay maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagpapakunwari. Ngayon, paliliwanag ko po sa inyo ang ibig sabihin ng mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula dito sa tema na ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Ngayon, sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos dito kay Apostol San Juan, na yung Diablo, simula pa gumagawa na ng pagkakasala yan. Siya ang corrupt ng isipan ng mga tao, kaya tayo ay nagkaroon ng pagkakasala. Malutang ni Adan. So ngayon ay tayo ay iniligtas nga ng banal na Panginoon sa Kristo at inalaya sa kamay ng Diablo. Ngayon ay yung magpapatuloy pa diyan mula doon sa panahon ni Kristo hanggang ngayon ay mga kampo ng Diablo o tinatawag ding anak ng Diablo. Kung hindi nila tatanggapin ang aral ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo o magpapailalim sila sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. O ang hindi nagpapailalim sa Diyos ay kampo ng Diablo o sinasabing anak ng Diablo. Ngayon, ang ating banal na Panginoong Jesucristo, isinugo niya nga upang tayo nga ay bigyan ng kaligtasan mula dito sa ginawang ito ng demonyo para tayo ay mapalaya dito at mabigyan ng pagkakataon ng Diyos. Tayo kinahabagan, binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng panibagong buhay at makaisa sa kanyang pag-aari. Kaya doon sa patuloy ng mga henerasyon ay tayo ay patuloy na manalig sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo hanggang itong henerasyon na ito at tayo patuloy na lumaya doon sa kamay ng Diablo na nagbigay sa atin ng pagkakasala na humahantong sa kamatayan spiritual at kamatayang pisikal. So ngayon tayo binigyan ng pagkakataon para yung ating magkaroon tayo ng makaisa sa paghahari ng Diyos at magkaroon ng habang buhay na buhay sa ilalim ng pag-aaring Diyos sa takdang panahon. Either ikaw man ay umabot dun sa spoilage mo or sa panahong henerasyong ito, ikaw ay hindi makakaranas ng kamatayan. So, ganun yun. Ngayon,
Kaya kinakailangan tayo ay pailalim sa ating banal na Panginoon Diyos upang sa gayon tayo ay patuloy na makawala doon sa ilalim ng dyablo at tayo ay magpailalim ngayon sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo at tayo ay nagkaroon ng pagkakataon doon sa ibinigay sa atin, sa habang ibinigay sa atin na makisa sa takdang panahon sapagkat wala naman tayong magagawa ayon nga sa ating banal na Panginoon Jesucristo pagdating ng takdang panahon sa itinakda ng manlilika sapagkat siya yung Diyos siya yung lumikha ng lahat, so may itinakda siya at yun ang masusunod. So kaya yung iniaaral niya, sumunod ka sa kanya. Kung hindi ka susunod, may impyerno kang kababagsakan pagdating ng takdang panahon. Kung magpapaloko ka doon sa dyablo. Kaya sinasabi, huwag tayong magpapaloko o huwag tayong magpapanin lang doon sa aral ng dyablo o mga gurong bulaan o yung mga nagpapahayag ng maling pananampalataya o tayo nahihikayat sa kamalian. So kaya kinakailangan tayo ay mahikayat mula dito sa pananalig sa Diyos, sa pananalig ng Panginoon Jesucristo, tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual. So sa pamamagitan niyan, tayo hindi malilinan ng dyablo, tayo mayroong pagkakataon na makaisa roon sa gagawing paghukom ng Diyos sa takdang panahon. So kaya tayo ay maging matibay para mga Boy Scout na tayo ay maisabuhay natin ito mga aral ng banal na Panginoon Diyos o karunungan ng banal na Panginoon Diyos. Ano ba yung karunungan ng Panginoon Diyos? Ng banal na Panginoon Diyos o mga simpleng mga gabay ng mabuting balita mula sa Panginoon Jesucristo kung paano tayo mamumuhay ng mabuti nang hindi tayo naayon dun sa nagpapailalim sa kapwa ng Diyablo. Simple yung tayo ay mamumuhay noong malinis na pamumuhay. Tayo may ibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi, hindi mapagkamari. At napakarami pang iba na pag-ibayo o pagsasabuhay ng pag-ibig na itinuturo sa atin ng banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo. So yung pagsasabuhay ng pag-ibig, yan ay yan yung karunungan ng Diyos o kalooban ng Diyos na dapat natin isabuhay spiritual para tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual at mawalay tayo ng tuluyan o lumaya tayo ng tuluyan sa pamumuhay na ito mula doon sa pagpapailalim sa dyablo o panililang sa atin nung mula sa simula't simula. So ngayon yung ating pagkabag sa atin ng Diyos ay yakapin natin yon para tayo makawala dyan sa kampunan dyan. Kung magpapatuloy tayo, ay mayroon tayong kapahamakan na maharap kung tayo papatuloy sa ilalim ng pagiging kampo ng dyablo o maging anak ng dyablo. Yun nga, yung hindi tayo makaisa dun sa pag-aari niya o yung tinakda niya. So mayroong impyerno na kababagsakan yung dyablo, pati yung mahihikayan niya. So naghahanap siya ngayon idadamay niya dun sa impyerno. So kaya pag napahikayat ka, napaloko ka, sinasabi nga ng Diyos, ng panalapangin ng Diyos, kapag naloko ka ng espiritu ng kamalian, mula sa iba't ibang naniniwala sa kanya, naghikayat doon sa maling paniniwala, ay sa impyerno ka pupulutin. Hindi ka magkakaroon ng kaligtasang spiritual. So para magkaroon ka ng kaligtasang spiritual, magkaroon tayo ng mahusay na pamumuhay sa mundo ito, ay yung aral ng ating banal na Panginoon. So yan, isipin natin simple, itong pamalang ito, kung tayong lahat ay susunod sa isang pamalang ito, may mahusay na sistema, mamumuhay tayo mabuti. Kung hindi ka magiging saking abuso dito sa ating bansang ito, halimbawa, mamumuhay lahat ng mabuti. Halimbawa, natatamasa yung karapatan ng tao, patas na hustisya, halimbawa. So, kung yan ay naisabuhay natin ng gusto, yung binigay na biyaya ng Diyos dito sa bansang ito ay ating pagsasaluhan sa karapatan ng tao, mamumuhay tayo ng maayos. Pero kung ito ay masasakim ng iba, marami yung magsasabi. So, ngayon, kaya kinakailangan, para malaboy scout tayo, kung mayroong naging abusado sa pamahalaan, naging corrupt, mayroong tao na namantala, nagsasuffer yung lipo ng Pilipino, marami nagugutom, marami yung naghihikahos, nabibiktima ng hustisya ng kapwa-tao at ng gobyerno, mga abuso ron. So problema malaki kung ikaw ay hindi kakapit doon sa aral ng banal ng Panginoon Diyos, ay mabubulit ka sa kasama sapagkat ikaw ay
maaaring makagawa ka ng hindi mabuti kung mayroong ganyang umaabuso at ikaw ay hindi hindi ka kakapit doon sa aral ng Diyos na ikaw ay magpakatatag sa paggawa ng mabuti. So kaya kinakailangan maging matatag ka ano man yung hinaharap mo na sa akin sapagkat hindi ka naman mababayaan ng Diyos. Kung yan ay inequality of justice, inequality of economy, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ikaw ay bibigyan pa rin niya ng pangangailangan mo pang araw-araw. Inequality of justice, ikaw ay tutulungan pa rin upang hindi ka patuloy na mapinsala nitong mga napapairal ng inequality of justice. At iba't iba pa ng maling pamamalakad na hindi umaayon sa kalooban ng Diyos na ay yung mga pamamalakad at kung mayroong umaabuso sa pamamalakad o hindi nga halimbawa yung hindi naniniwala sa aral ng banal Panginoon Diyos na idinudulot ng sufferings ng iba. So yun ang problema. Kaya tayo maging matatag pag dyan. Kaya tayo tinuruan ng banal na Panginoon Diyos dun sa Bible. Mula Panginoon sa Kristo at ipinakita ng banal na Panginoon sa Kristo kung paano ka magiging mabuti kahit latigyuhin ka pati pako ka pa sa krus ay hindi ka kakalas sa pananalig sa Diyos at paggawa ng mabuti. So ganun man yung inaabot natin sa inequality of justice at inequality of economy o iba't ibang mga inequality ay lalong-lalo sa pananampalataya sa Diyos at inaabot natin yung mga bagay na yan ay maging matibay tayo. Para mga ganun. Ganyan man, tayo naman hindi pababayaan ni Jesus Christ na maging ganun. Na tayo magkaroon ng paghihirap dito sa pamumuhay nito. So magaan yung pamatok na bibigay niya sa atin. Na hindi tayo magdaranas ng ganong klase ng mga sobrang kapigatian kung tayo papailalim sa paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo. Kaya huwag tayo magpatuloy doon huwag tayong pailalim sa diablo, magpatuloy sa kasamaan upang hindi tayo magkaroon ng kapahamakang spiritual at kapahamakang praktikal. So, yun. Kaya hindi makapaghahari ng tuluyan ang diablo, kundi sila ay bahagya lamang mapagbibigyan pero sila puputulin din ng Diyos at sila ay mananatili ang paghahari ng Diyos sa takdang panahon. So paghukom at lahat sila itatapos sa impyerno at lahat ng mauloloko niya at makakaisa niya sa impyerno pupulutin. Kaya tayo magpatuloy sa mabuti. So muli sana nagabayan na naman kayo ng Bibleized Promotion sa inyong spiritual na paniniwala at kayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual mula dito sa mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos na kayo ay doon sa nagpapatuloy ng mga sa kasamaan ay kampo ng diablo. Kaya iwasan nyo upang hindi kayo maging kampo ng diablo. Kapag naging kampo kayo ng diablo, pare-pares kayo sa impyerno bubulutin. So yun at sana patuloy tayong gabayan ng banal na Santa Maria. Tayo ay pagliwanagan ang pagbabahagi ito at mahikayat kayo kakakibat ng pananalig ang gabayan ng banal na Santa Maria. At mula dito sa ating munting pagbabagi ito ng salita ng Diyos at sa Interfaith Unity tayo ay sa boses ng pagkakaisa ng patuloy sana tayo pagbukol rin palagi ni Banal Santa Maria dyan ang kanyang kaliwanagan at magkaisa dyan sa Interfaith Unity upang sa gayon yung bawat mga mabubuting aral sa atin yun isa sa buhay natin hindi nagkaroon ng sigalot yung bawat mga reliyon na siya din problema pa instead na siyang gagabay sa bawat kapamahalan dapat mag-unawaan sa paniniwala ng Kristiyano, masigit na tayo ay nagkakaisa sa kapayapaan at mabuti. Na kung dumating man yung Diyos, ang banal na Panginoon Jesucristo, sa aming paniniwala, ay madatang tayong magkakasundo kaysa nagbabakbakan tayo. Sa ating paniniwala kung sino sa atin yung maliligtas halimbawa sa ganong klase ng aming pananampalataya. So ganon, sa ating pagtingin ay masigit kung tayo magkakaisa dyan kaysa kung tayo ay maglalabanan at ipapakita natin kung sino sa atin ang tunay na nananalig sa Diyos sapagkat hindi gusto ng Diyos ang higmaan kundi kapayapaan para sa paniniwala niya sa Kanya o pananalig sa Kanya. So muli, maganda po sa inyo lahat at God bless.